Welcome back to my channel! So, ayan nga, meron tayong bagong video. And sa video ito, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga makeup products na binili ko. Na gusto kong i-try kasi gusto kong bigyan ng chance itong mga products na to na mapasama sa everyday makeup kit ko, diba? So, if you wanna see how this item works on my face or not, please keep on watching. So guys, this will be a makeup try-on. Bago sila for me, pero hindi ko alam kung bago rin to sa inyo. Baka nakikita nyo na to sa ibang YouTubers na ginamit nila. Or you, personally, ginagamit mo to. Ayoko nang patagalin pa tong intro na to kasi mababash na naman tayo. Sabihin, ang dami ko na namang hanashi sa umpisa ng video. Ayan, let's do this! So for our first product, I'll be using this Maybelline Master Prime Primer or Base. Ayan. And it only costs $399 for 30 ml. So ito yung gagamitin kong primer. Gusto ko sana gamitin yung From Detail Makeover, yung oil type. Kaso feeling ko hindi mag-work sa akin yun kasi oily na rin ako. So, diba? Illuminating primer kasi siya. Eh ito, blur plus smooth. Eh kailangan tong i-blur yung mga pores. Banlalaki ng pores ko dito. So kailangan ko siyang i-blur out. So I'll be using this one. And first time ko itong gagamitin na itong mga products na to. And for the consistency, it is a cream type. Hindi siya yung usual natin na primer na silicone. But the smell, pareho lang ng mga silicone type. Tapos, ayan. Lalagay ko lang siya sa mga problem area ko or yung mga oily area ko sa mukha. And usually, dito talaga. Sa chin, sa ilong, and dito sa noo. Sobrang oily ko talaga dito. Nung blend mo na siya sa mukha, medyo wala na siyang amoy. Which is nice. Kasi yung ibang silicone-based na primer, talagang nag-stay yung amoy nila. Amoy, parang amoy plastic na ewan. Tapos, ayan, oo nga, na-blur niya yung mga, hindi nyo kita, pero looking closely, na-blur niya yung mga pores ko. May mga open pores kasi ako dito eh, sobra. Kaya laging oily. Dito din. Smooth na siya. And ganun naman talaga dapat. So, next naman natin is, of course, yung concealer. Kasi ako, gusto ko concealer muna bago foundation. Minsan, pag hindi ko gusto yung coverage ng foundation, nagko-concealer ulit ako. So, for concealer, ayan, I have here the same Cover Perfection Tip Concealer, and I believe 399 lang din to, or 349 if I'm not mistaken. And nabili ko siya sa Robinsons Manila. So, ayun siya. Ayun yung itsura niya. And I'm in the shade 1.75. So, kung hindi kayo masyadong bago sa channel ko, alam nyo, super love ko yung Kiehl Cover or Clio Kiehl Cover Concealer, and that's my holy grail. Talagang yun ang ginagamit ko. Pero, yun na natin. Let's give this a try, and baka mag-work, and mas mura siya if ever. So, yung mga pimples ko, hindi ko muna sila lalagyan kasi may pasabog tayong foundation na gagamitin. Tignan natin kung matatakpan yung mga shima-shima ko dyan. Pero, ayan, bababad natin konti yung concealer bago natin i-blend. So, I guess pwede na yan. I-blend na natin siya using this beauty blender. Yung technique ata itong on. Like, ang ganda niya. Ito siya close up. Still nakikita yung shima ko pa din dyan, or yung dark circles ko. Pero, nag-lighten naman siya konti. And yung coverage niya, medium to full kung magdadagdag ka pa. Kasi yung Clio Kiehl Cover na meron ako, or yung Holy Grail ko, super ganda talaga ng pigment nun or ng coverage. Hindi ko na kailangan magdoble. Pero ito,
For the price, pwede na. 350. Okay na siya. Sorry, tinitingnan ko sa salamin. Pero, I like. Gusto ko pa rin siya. Pang everyday lang, di ba? Pag ayaw mo masyadong gastusin or sayangin yung mahal mong concealer. For foundation, I'll be using the new Maybelline Foundation Super Stay Full Coverage 24 Hours Keme. Or, ewan ko, baliktad dati yung mga sinabi ko. Pero, ayan. I'm in the shade 112 Natural Ivory. As you can see, ayan na may mga ano-ano tayo dyan. May mga sumpa. Tingnan, ayan, may redness sa ilong. Ayan. Tingnan natin kung makakover niya. Kasi sabi, maraming nag-hype nitong product na to na sabi, super full coverage daw. Totoo. Bongga kasi nasa market na siya, maabot kamay na natin siya, tapos mura siya for 500 pesos. Mura na kung gano'n naman yung performance. Half-half muna tayo para makita natin yung difference. Gusto ko sanang gamitan tong side na to ng brush, pero kasi hindi ako talaga mag-brush na ang tao. Pag nagsa-foundation, feeling ko super light nito sa akin. Kaso ito kasi, ang dami nagsasabi sa mga review na nag-oxidize daw. So, ang pinili ko, yung maputi ng shade. Inayos ko yung ilaw, kaya ayan, medyo lumiwanag tayo. And kitang-kita nyo yung totoong kulay ko sa kulay ng foundation. Ito yung wala, ito yung meron. Kita pa din eh. Hindi naman siya masyadong full coverage. Ako kasi ayoko nung dinadagdag. Kunyari, naglagay ako ng foundation. Ayoko dagdagan pa siya para makuha ko yung totoong coverage niya. Gusto ko pagkalagay ko, ayun na siya. Gets nyo ba? Pero ito, kita pa din yung dark circles ko na hindi rin natakpan ng same concealer. Pero still, ayan yung difference. Walang foundation, meron. Dito na ako. Hindi kasi sa mukha ko yung isang pump lang. Pero hindi talaga siya full coverage para sa akin. Hindi niya natatakpan yung shima ko. Ay, pantay naman. Hindi naman ako mukhang pagod, diba? So, isi-set pa natin siya. Pero before natin i-set, gagamit muna tayo ng contour. And I have here the Everbelena Sculpt and Strobe Stick. So, 2-in-1 siya. Meron siyang pang contour and meron din siyang pang highlight. So, let's try this one. Magdal pa ha? Ito talaga mga products na to. Ngayon ko lang sila susubukan. Or magagamit. Parang first impressions na rin ganyan. Pero dito review ha. Ayan, babash nyo na naman ako ng dami kong hanashi. This one is in the shade Deep. So, usually, ako for everyday, di ako nag-contour. Ang contour ko lang for everyday is yung pang-ilong. Pero yung dito, or yung bronzer, wala. So, anong kulay ito? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako makontour na tao sa pisngi. Kaya wala akong masabi. I mean, wala akong mapagkumparahan. I-blend natin siya. Wala ko ng brush. I know this will move my foundation, pero ayoko namang ito rin yung gamitin ko for my contour. Galing. Parang binabalik niya yung kulay ng mukha ko. For my nose, I'll be using a finger muna. Medyo orange itong shade. Ayoko ng gantong ilong, ay gantong nose line. Halatang halata. Sa personal, halatang orange yung nasa ilong ko. Ito, other side ng blender. Medyo binalik niya na yung kulay ng mukha ako. Pero still, I look pale kasi wala pa tayong blush on. So, magbe-bake na tayo.
And for the powder that I'll be using now is this one. The Bello Baby Talc Free Powder. Ayan. Alam ko hindi siya makeup. And pero try natin. Kasi ang mura lang niya. 220 tapos 65 grams. So kung mag-work to for baking, bongga. Ayan. Gagamitin natin yung puff na kasama. Tapos i-bake natin yung pangit gamitin yung kasamang puff. So, yung kabilang side na lang ng beauty blender yung gagamitin ko. Let's move on sa kilay. Ayan. So, meron ako dito from L'Oreal and this is the Brow Artist Expert. And it is in the shade, walang nakalagay. Nabuksan ko na kasi. Ano ba shade na? Pero ito yung darkest shade. Kasi alam nyo na, gusto ko diba itim nga yung kilay ko. Pero wala silang itim. Zoom ko kayo ha. Ang smooth niya ilagay. Tapos may spoolie din siya kasama. So nice. Nakalimutan ko kung magkano to. Ayan. Bakit ganun? Hindi niya na-fill in lahat. Na parang na-brush off din siya nito. Imbis na yung product lang parang i-dispense niya. Natatanggal niya. Kanina pa ako lagay dito eh. So, I don't know kung ano yung problema. Yung spoolie ba o itong mismong product. Pero sa personal, hindi siya brown. Sa camera, brown. Madami pa rin sparse area. So, dapat ba hindi ko na i-brush? Pasensya na, hindi pantay yung kilay ko ha. Pero ano ba? Bakit ayaw ng isa? Kahit anong lagay ko dito sa part na to, wala. Natatanggal siya. Hindi nag-stick yung product. Ganyan, huwag natin i-brush. Yan na yun, huwag na natin i-brush, matatanggal lang, sayang. So, ito palang product na to, ganito kadami. Ay, ganyan. So, i-brush off na natin tong powder. Wala. Kitang-kita pa din talaga yung eye bags ko, diba? Of course, smooth. Lahat naman ng powder smooth. Pero, ang tanong, mamumuo kaya siya? Pag malayo, diba ang pretty? Pero pag malapit, ang pink-pink nung under eye ko. Ay, bes, namumuo yung ano. Ayan, oh. Ayan, oh. Yung powder. So, for the blush, I'll be using this Lasting Cheek Tint K palette. Ito, bagong-bago and super mahal. Ewan ko ba't binili ko to. And ano siya, parang yung ano siya, blush cream. Pero, ayan yung packaging niya. Alam niyo kung magkano to? This is $7.50 for this small blush. And it is in the shade number 03. Fingers lang yung gagawin ko. Ito naman, wala naman tong powder, so okay lang. Ang ganda naman ito. Oh, plaka. Ayan, may buhay na talaga yung mukha natin. I like, ang ganda. Ay, naku, $7.50. Dapat lang talaga na maganda siya. Tapos, hindi siya mahirap i-blend. Hindi rin siya agad na oops. Kita niyo ba yan? Wala, namuuna siya dito sa may powder. Pero, ayun yung close-up. Para lang tayong lasing, di ba? Para tayong sinampal-sampal.
Pero ang ganda. Diba? Okay naman siya. Pero for the price, ewan ko pero for me maganda siya. Creamy, madaling i-blend. Pero lang dito, namumuo siya. Ewan ko dahil sa pulbo ata to. Oo, dahil sa pulbo. Okay, so next naman natin is from Detail Makeover. And this one is their All Matte Eyeshadow Palette in the shade 02 or Night. Gagamitin ko siya para lang contour ng ilong. Okay, for the nose line, I'll be using this shade. Hindi naman sila shimmery. So, diba? Anong time may nose bridge? Bongga. I like this shade. Okay, for my, dito, gusto ko medyo pinkish, ganun. Ang pinkish lang naman dito is itong dalawa. So, itong gitna na lang gagamitin ko. Hindi pwede. Hindi pala pwede. Magmumukhang may eyebags yung taas ng mata. Ito na lang. Ito na lang yung gagamitin ko para sa mata. Gusto ko sa mata ko parang lang. Pink, red. Ayoko ng brown. Kasi di ba problema ko na nga yung dark circles ko. So, pag nag-brown pa ako sa taas ng mata or sa taluwap ng mata ko, wala na. Finish na. Pangit tignan. Di pa. Perfect. All in one. Kabag. Pak, ang ganda. Mukha akong fresh lang. Mukhang hindi nahagad sa mga comments dun sa last video ko. Char! So, ayan na siya. So, ang last na gagamitin kong bago sa aking makeup kit is this one from Careline. This is their Careline Kiss Sticks and it is in the shade Ladylike. Parang okay na siya pag pink lang yung lips mo, no? Or kung natural looking lang yung lips mo. Para fresh lang. Pero since gusto ko din i-try itong Careline Kiss Sticks, tingnan natin. Ang ganda! Wala na. Finish na. Ang ganda nito Para lang ako naka-lip tint. What you think? Ang ganda! Okay, so for the last step, of course, mag-highlighter tayo. Pwede bang hindi? And again, this is from Ever Belena, yung Scalp and Strobe Stick nila. Tignan natin na ito sa mata. Not that striking highlighter. And I think this is it. Ayan na. Ayan na yung mga bagong products na nabili ko. And ayan, sorry kung makapal yung kilay ko for you, pero ito yung prefer kong kilay ko. Gusto ko yung mga nanlalaban na kilay I think that's it. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo tong try-on video ko for makeups, for my new makeups. And sana nga nagustuhan nyo. And if you do, please do a thumbs up. And if you haven't already, subscribe. And congrats sa nanalo sa ating giveaway. And yan. Thank you for watching and I hope to see you on my next one. Bye!